Kapag pinag-usapan yung takot, lahat tayo ay may mga kinatatakutan. Lahat tayo ay may mga karanasan ng takot sa buhay. Sabi nga, normal lang daw naman yung matakot. Pero pag sobra yung takot mo sa lahat ng bagay, hindi na rin maganda. Sabi ng ating Panginoon Hesus, huwag kayong matakot. Mahigit kayong mahalaga kaysa mga maya. Huwag kayong matakot, mas mahal kayo ng Diyos kaysa ano pa mang bagay na nilikha niya sa mundo. Sinabi niya ito, mga kapatid, sa kanyang mga alagad na pagkatapos niyang paalalahanan na pareho lang ang kanilang mararanasan, ang guro at ang mga alagad. Wala daw hihigit sa kanya o lahat ng dinaanan ng ating Panginoong Hesus ay daraanan din ng mga alagad, ng kanyang mga tagasunod. Kung siya'y pinaratangan na kampo ni Beelzebul, sila ding lahat ay pararatangan din. Yung persecution, yung mga pagsubok na naranasan ng ating Panginoong Kristo ay mararanasan din ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga tagasunod. Kaya sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba, sapagkat kayo mahalaga sa Diyos, sapagkat kayo iingatan ng Diyos. Pero meron siyang isang sinabi na dapat katakutan ng tao. Ano yon? Yung sumisira daw ng kaluluwa at katawan. Okay lang na huwag matakot sa pumapatay ng katawan, sapagkat katawan mo lang ang papatayin. Pero yung sumisira ng kaluluwa at katawan sa impyerno, yun daw ang dapat iwasan at katakutan. At ano yun? Kasalanan. Kasalanan, mga kapatid, yung tinutukoy ng ating Panginoong Kristo na dapat iwasan, dapat katakutan ng kanyang mga alagad. Yung kasalanan na kayang sirain ang ating kaluluwa at katawan sa impyerno. Yung kasalanan, yung pandaraya, pagsisinungaling, paninampuri, pagsaksi ng hindi totoo, na kaya tayong dalin sa impyerno. Na kaya tayong sirain kapag yun ang ating patuloy na ginagawa sa ating buhay. Di ba naman kahit sa ating pamilya o sa ating sambayanan, sa ating parokya, kapag merong kasalanan, talagang sinisira ang lahat. Kapag may kasalanan, kapag may kasamaan, winawasak yung ating pamilya, yung ating sambayanan, yung ating komunidad. Na hindi ang Diyos, mga kapatid, ang may gustong tayo'y masira. Hindi ang Diyos ang may gusto na tayo'y wasakin. Pag tayo gumawa ng kasalanan, tayo ang may gusto na tayo'y masira. Tayo ang may gusto na tayo'y mawasak at mapunta sa impyerno. Desisyon natin yon. Kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, yun ang inyong iwasan. Yun ang inyong wag gawin. Pero lahat ng mabuti, lahat ng mabuti para ipahayag ang mabuting balita, ay gawin ninyo at ang Diyos ang bahala sa inyo. Gawin ninyo ang lahat ng tama at mabuti at pagpapalain kayo ng Diyos sa dulo ng inyong paglalakbay sa buhay na ito. Anong sabi niya sa huling bahagi ng Ebanghelyo? Ang sinumang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama. Ang sinumang may pananampalataya, mga kapatid,
at mabuhay sa turo at aral ni Kristo ay may gantimpala sa buhay sa kabila.